Habang kinakarga sa aeroplano, nag-struggle sila doon. Wala na ko ibang magawa. Dahil nagdoon ako sa Davao, kino-coordinate ko yung ating mga yung petition na ginagawa natin na hindi nakahabol. Hindi ako sumama sa Hong Kong dahil sa gabi na yon, alas 3 sa madaling araw dapat ang biyahe ko papuntang Hong Kong. Pero mayroong nag-leak sa akin na informasyon. Hindi pa rin tulog ang Diyos. Nagsabi na, sabihan mo sila na may warrant na si President Duterte at si Bato. See? They didn't know who exactly was in the warrant kasi nga, sealed yun eh. Ngayon, ito siya, ilang araw niyang pinag-isipan kung paano niya ilulusot na hindi siya nagpunta ng Hong Kong at kung ano ang ginagawa niya habang si Duterte ay hinuhuli. Di ba? Ulihin sila pagbalik nila dito, galing sa Hong Kong. Ito namang mga DDS, tinawagan ko si naniwala naman. Sabi ko, sir, Diyos ko. meron ng warrant, hindi na ko habol dyan. Kasi kasuhin ko na lang yung petition natin dito. Petition for certiorari and prohibition. Kinordinate ko yung ating mga abogado sa natong yun. Pero nung kinarga na siya, wala na ako. Ano bang gagawin ko? Alam mo yung nagawa ko? Naghanap ako ng tao na kakilala yung piloto ng aeroplano. Pinasabihan ko yung piloto, sabihan mo, pag gawin niya yan, ibiyahe na si Pangulong Duterte. He will go down in history as the pilot na naghatid sa pinakamabait, pinakamahal na Pangulo doon sa dahilan. See what he does here? This is exactly the reason why kailangan dalhin sa ICC ang kaso na ito. Bakit? Kung nasa Pilipinas ang kaso, anong kinalaman ng piloto sa politika? But aside from that, JNK, this is exactly the reason why the case has to be at the ICC. Bakit? Ang mga testigo pwede nilang takutin. Bakit? Piloto lang yan ha. Piloto. The pilot that's flying the former president to The Hague, tinatakot nila. You will go down in history. Tapos anong sinasabi ng audience? Sino ang piloto? Bakit? Kukuyugin nila. So, it's the same thing. Mga witnesses, mga pamilya, mamanipulahin, tatakutin. This is every time the DDS and their leaders open their mouth, it gives all the more reason for ICC to say, we are justified in having the case here because you are giving us all these reasons why you cannot litigate these cases in the Philippines. Kasi merong mga koneksyon si Duterte dyan sa Pilipinas. Pwede niyong takutin ang mga witnesses. Pwede niyong intimidate ang mga witnesses. Ganyan ang koneksyon ng mga Duterte. Isipin niyo, nasa eroplano na ang piloto, natawagan pa niya at nasabihan pa niya na you will go down in history as the pilot who flew the former president to The Hague. How on earth did he do that? That is the extent of the connections that they still have. And that is precisely the reason why this case needs to be litigated at the ICC. Every time your stupid ass opens your mouth, you are giving reasons for the ICC to say, we are justified in litigating this case. Yun ba to ang gusto kong sabihin sa iyo? Kaya magsalita ka lang ng magsalita.
Kasi palaging nalulubog kayo. Lalo kayong nalulubog sa kumunoy. Lalong napapahamak si FPRRD sa mga sinasabi nito. Kaya lang, naiisip ko, di ba JNK, pinag-uusapan natin, sino kaya ang trumaydor kay FPRRD? Baka naman ito, kaya nagsasalita ng ganito. Baka naman may ibang reason. Baka naman, ito ang nagtraidor. At baka naman, ito rin ay nagsasalita ng ganito dahil lalo niyang gustong ibaon si FPRRD dahil may kasunduan na ito sa kung sino-sino man. Hindi natin alam. Diba? Naku ba to? Ewan ko lang sa'yo pag nalapan ng mga DDS na ikaw pala ay ewan ko lang sa'yo. Naku, ewan ko. Kasi yung article na binasa namin ni JNK, sinabi doon, re-electionist senator na nakakabulong kay FPRRD. Hello, Ma'am Margo. It could be either Bato or Bongo. Isa sa kanila. Sino kaya?